this is Ed Fortuny from Honda Cascade. Today mag-release tayo ng Honda CTRS na Obsidian Blue. Nakapag-pirma na yung kliyente, naka-ready na yung unit. So hinintay na lang namin yung mga kailangan namin. So ito, check natin. So gagawin na lang itong mga yung mga plastic tatanggalin natin. Check na rin natin unit, ibabaw. Check na rin natin. Ito, ikutan ko na. Ito mga wax, discuss, wala naman. Check natin lahat. Yun. So gagawin na lang natin, tatanggalin na lang natin yung mga ito, yung mga plastic lahat. So check ko na lang sa client, kay Sir Robert, kung patanggal lahat, as in lahat, pati itong mga visor and yung sa touchscreen. Pero madali lang naman tanggalin. Ayan. So mamaya guys, samahan nyo ako mamaya. Demo natin ito mamaya. So yan, napakagad ng kulay. Sir, yes sir. Kasi ito yung gate pass. Sana natin. May ilaw pa kaya ako. Ikutan muna natin sir. Pero naikot ko naman na. Yep. Ano sir, 4 yung release natin. May nauna lang sa atin kanina kaya nag-antay pa. Yung pirma ni Sir Makoy, hintayin lang. Pe-print out lang, ha? Sir, check natin dito. Yan, tools. Buksan na natin to. Tools natin sir. Yung reserva, tapos yung jack sir, yan po. Lagyan na natin dito sir yung sir, yung tools natin. Yan. Yung tools naman natin sir, patanggal lang ng reserve ng gulong. Tapos vanity plate, size tayo ngayon sir. Bali dito pa rin tayo sir. Pero yung mga bagong unit sir dito, iba na yung dati kasi sir, diba? Nandito yung mga numbers tapos letters dito. Ngayon sir, nagbago na. Pag mga bagong dating na unit sir, galing Thailand, mga ganito na. Ayan. Check natin sir. Ikutan lang natin sir. Pero ko naman na siya. Sir, naninilaw siya pag yung pagka-pearl niya. Ayan. Oo, yung pagka-pearl. Ayan. Gas. Ito sir, lang. Kulang lang sa punas na wax. Ayan. Hindi kasi kita yan pag sir Okay na? Ano? Ayan. Pero ito sir, papalitan mo na yan pag dumating yung ORCR mo. Kasi iba na yung nakalagay. Ito. Kunting madali siyang dahil bagong box. Daling kapitan ng alikabok. Pero kanina inano ko naman Ito, pati nga sir, pag hinawakan mong ganyan Oo nga, nagmamark agad. Nagmamark agad. Kasi yan ng wax sir Pero sir, oo nga pala, sa Windows natin, wag mo muna ibababa. Kahit mga 3 days sir. Marley sir, 3 days. Dali, may iwan din yun. Kasi alis kami. Okay. Di ba kalawang ka? Pag hinawakan, nagmamark nagkakaroon ng fingerprints Dito, yes sir, kada hawak nagkaka-fingerprints. Kasi ito,
tinted din to. Tinted din yan, sir. Nakatint din yan. Huwag yun muna, sir, punasan. Kasi, sir, ganito eh, oh. Mukha kamay ko kanina, nung tinatanggal ko yung ano. Okay. Ganito, sir, medyo may mga ano siya, para may mga watermarks sa ganyan, no. Huwag muna nating sa punasan. Ano yan? Sa pag-ano yan, sir, sa pagpunas din kanina. Tsaka kasi yung tubig na pinangkabit dito, sir, para may konting joy. Kaya hayaan muna natin, sir, dumikit kasi ngayon ano lang. Mas wala rin siya. Tapos pupunasan lang yan, sir. Lilinisan lang. Tapos yun, sir, check natin dito sa likod. May charger, leather seats, yung second row, ano natin, vent. Check natin mamaya. Sir, start nyo lang, sir, tapos buksan natin yung mga ilaw. Yung susi. Check. Nandiyan na rin, sir, yung dalawang susi po. Start ko? Yes, sir. Yan. Tapos buksan natin, sir, hazard nyo, sir. Paki-hazard po. High beam na natin. Yan. Check natin, sir. Yung mga ilaw. High beam na to, no? Naka-high beam na yan, sir. Ito yung high beam natin, sir. Itong part na to. So pag ano, yung dalaw, ito lang Yun nandun lang, sir. Yes, sir. Patayin ko, sir, ha. Yan. Naka-auto to, di ba? Naka-auto, ano siya, auto headlight siya, sir. Pagka katulad ng ganito, sir, pag madilim siya, kahit pag-start mo, ilaw na agad yan. Tapos itong fog lights, sasabay yan, sir, pero may sariling switch din itong fog lights. So pagka naka-on yung fog lights niya, tapos mag-auto headlights, sasabay na rin yung pinaka-fog lights. Tapos auto high beam and low beam din, sir, kasi Honda Sensing, pag natapatan ng natapatan tayo na naka-high beam, mag-high beam na rin siya. Sa Sensing. Yes, sir, yung sir, sa Honda Sensing. Yung auto high beam natin, sir, tsaka yung auto headlights natin, sir, part yan ng Honda Sensing. Kumbaga, pagka medyo madim, nag-adjust siya, sir. Sir, dito, kabila, okay din, may ilaw din, sir. Yung likod, sir, check natin. Fog lights, may ilaw din, sir. Tapakan ko lang, sir. Check nyo lang, sir, ito. Tapos yung reverse light, tapakan ko, sir. Okay, sir. Reverse light po. Okay. Okay din. Tapos, ito, sir. Ito pwede palitan, sir, ng LED kung gusto mo. Ayan. Then, Nabibilan naman yan, sir. Basta plug and play, sir, pwede naman yan. And okay then, lang yun, hindi yan sa warranty yun. yes, sir. Basta plug and play, sir. Walang splicing. Basta plug and play lang po. Tapos, sir, may tinatawag tayong remote engine start. Ito yung pag naiwanan mo siya, park ka sa open area, iinit yung cabin, lalo na kasi leather seats po, di ba? Para in case na bago kayo umalis, pwede niyo pong i-start using the remote po. Lalak lang kayo, sir. Lock, tapos hold nyo lang tong hold button. Tapos hintayin nyo lang siyang mag-start, sir. Yan. So, ito, sir, nakalock siya. Kaya kahit iwanan mo siya sa labas, yan din naman makabukas. Tapos, smart entry, ganun din naman siguro yung kotse, sir. Smart entry na. Hawakan nyo lang dito, or pindutin nyo to, mag-unlock na po siya. For safety feature, sir, pag pinindot nyo yung pinaka, ito, sir. Yan, naka-aircon po. Tapos, lahat ng accessories, sir, nakapatay. Kasi ang niya lang talaga, ang purpose niya lang talaga, palamigin yung cabin. Tapos, safety feature po, pagka pinindot nyo po yung pinaka-shift knob, mamamatay na po lahat. Yes, sir. Sir, okay lang, upo muna ako dito, tapos demo ko sa inyo doon sa kabila. Sige, sir. Sige, sir. Ingat lang kayo, sir, baka... Sige, sir, ako... Baka matamaan, sir. Yan. So yun, sir, sa aircon nito may max cool. Yung max cool naman, yung purpose niya, pag kunwari nasa open area ka nga pero kailangan mo na agad umalis, pindutin mo lang yung max cool para lahat todo yan, para lumamig agad yung pinaka cabin natin. Tapos ito, sir, auto climate naman, yan naman yung automatic siya na magde-decide kung ano yung pinaka advisable na na temperature sa loob.
Yung front, ito yung sa unahan, defogger natin, tapos ito yung position po. Ayan, kung saan yung gusto, kasamang sa paa po or dito or sa front. Ito sir yung circulator, maganda lagi naka-on siya kasi para hindi pumasok, hindi mabilis madumihan yung pinaka cabin filter natin. Yung AC natin on off, ginagamit pag siguro pag nasa Baguio kung di mo kailangan ng aircon. Yan sir, tapos dito yung sa may ano natin, sa fan natin. Tapos on off po ng pinaka lahat ng aircon natin. Yan sir. So kinagandaan nito lahat ng knob. Tapos ito sir, pag tinaas ng baba mo, yan, nagpupula siya pag gusto mong pa-heater or magbo-blue pag gusto mong palamig sir. Tapos dito tayo sir, start tayo. So yun, black yung interior natin, black yung ano, yung pinaka ceiling or yung head ano natin. Tapos dito sir, wala pang illumination nga lang. Sige sir. Yan si ma'am, merong ano, yan po. Tapos side curtain airbags, tapos side airbag sir dito sa gilid ng pintuan natin. Tapos tweeter sir, dalawa. Yan po. Tapos dito sir, check natin yung power fold natin. Yung power fold natin sir, hindi siya yung kasama pag nilock mo yung ano, yung kotse. Yung magpo-fold kasi may mga ibang kotse tayo na ganun. Kaya yung Honda Civic natin. Tapos pag in-unlock mo, magbubukas siya, hindi sir. Kumbaga yan lang, naka-power fold lang po siya. Tapos ito left and right sa ano po natin. Basic lang naman to sir. Pero check na rin natin sir kung gumagana. Ayan. Sa side mirror natin. Ayan, okay, gumagana naman lahat. Ito sir, yung sa may windows naman natin, every time naman na kinakabitan to sir, kaya hindi ko rin masyadong chine-check. Every time na kinakabitan siya, binababa din yan ng tinter natin para sumagad yun hanggang doon. So lahat naman yan gumagana sir. Opo. Tapos central lock, yan. And then meron din siyang 15 km auto door lock sir. Pag 15 km per hour ka na, nakalimutan mong mag-lock, automatic magla-lock siya within 15 km per ano po. Then mag-unlock siya sir every time na from drive ka or neutral pupunta kang park. Mag-ano yan sir, lahat mag-unlock lahat. So advice ko lang for safety, pag nagda-drive tayo, pagka medyo sa traffic tayo sir, neutral mo lang sa Oh, so okay. So every time na park kahit hindi mo pinapatay yung engine. Yes sir. Pag pinark mo kasi yan sir, for safety niya rin po, mag-unlock yan lahat. So ang purpose lang po talaga kasi nun, pag naka-park ka, talagang bababa ka na. Ganun sir. Or kung nasa parking lot tayo, ipapark mo yan sir, dito ka na lang, mag-lock na lang po. Pero yan, basta pagka kunwari nakalimutan mo siya sir na i-lock, basta within 15 km per hour maglalakin lahat, automatic po. Tapos dito sir, vehicle stability assist namin, or parang sa iba sir, traction control. Ito po yun, yun yung sa mga curve line para hindi po tayo mag-oversteering or understeering or mag-skid po. Yan po yung purpose niya. Then ito sir, leather seats, leather sidings, leather yung ano natin, steering wheel, to mga leathers. Yan po. Hindi ko lang alam sir kung ganito rin yung sinasabi dun sa vlog, kung matigas yung leather niya. Pero ganito naman yung mga dati, ganun din naman siya. Hindi ko alam kung paano yung ano nila. Tapos dito sir, tilt and telescopic po. So para personalize po yung yung driving experience po. Plus ito sir, na-adjust po yung height natin. Pero pump type lang po siya. Tapos dito sir, yan yung RS pedals natin, yan. Yung tatlong pedal. Then dito sir, meron siyang tinatawag na auto. Yan yung auto headlight. On off, pwede mong i-off kung gusto mong lagi naka-off lang yung headlight. Dito sir, yung sa may fog lights natin. Sa likod ng steering natin sir, ay dito pala sa likod ng sa ano natin sir, ito yung sa light naman sir, yung brightness ng sa gauge natin. Yes sir. Sa gauge. Ay, yan, di siya sa gauge sa na. Di po. Dito po sir, kung gusto nyo pong, yan po, check natin na. Yan, kung gusto mong madilim or liwanagan. Yan po. May indicator po. And then dito sir, sa likod ng steering, yung paddle shifter, kung gusto niyo pong medyo sporty yung yung feels po natin, yung driving experience po natin. Dito sir, pwede kang mag manual transmission. Lalabas dito sir yung parang yung speed niya or yung gears po. Up to 7 position po siya pag yung CVT transmission po, or parang 7 speed po. And then ito yung minus and plus po. Dito naman sir yung sa ano naman natin, sa audio controls po. Yan. Tapos dito sir yung mga trip, sa mga trip 1, mga trip B, yan po. Tapos yung mileage po natin, 12 kilometers lang yung kotse. Tapos dito sir, yan, nandyan yung mga trip
dito muna po tayo sa Honda Sensing. Sa Honda Sensing, ito sir yung mga na-off natin. Yan sir, road departure mitigation, ito yung lane assist po. Kaya pag medyo lumalaban to sir, kunwari gusto mong kumaliwa or kumanan, tas gusto ko niya lang i-keep sa gitna ng lane sir, yan po yun. Gusto nyo pong i-off, pwede po natin i-off yun. So tanggalin mo lang yung check. Ito sir, opo. Itong sa scroll natin, ito sir, scroll to. Yan, up and down yan sir. Tapos kung tatanggalin mo, click mo lang to sir, yan, i-uncheck mo lang. Kasi mag-off na yan. Tapos yan sir, para hindi lang siya lumaban sir, para mag-disengage lang siya. Kung saan mo gustong pumunta, kung magra-right ka, signal light ka lang para magdi-disengage siya. Tapos next sir is yung collision mitigation braking system. Ito yun sir pag na out of focus ka, tapos biglang nag-sudden brake yung nasa unahan mo. Tao yan, motor yan, or any object po na mayroon sa unahan natin. Basta ma-detect ni Honda Sensing, magpapreno siya mag-isa. Kahit hindi po tayo tumapak ng brake. And then, ito lang yung na-on-off natin sir. Tapos meron tayong tinatawag na lead departure sir. Every time na nasa traffic tayo sir, naka-stop ka, tapos nag-move yung nasa unahan mong vehicle, magbibip siya. So para to remind you na abante ka na rin. Kasi hindi na-off yun? Hindi yun na-off sir. Okay. So every time para ano lang sir, parang reminder lang niya na abante ka na. Kasi di ba minsan di natin naiwasan mag-text. Kasi sa una natin pala umabante na. Yun para sa inyo. Kasi may client ako, sabi niya, sir, ano yun, may beep ng beep sa akin. So siguro hindi nga na hindi nga na naalala. Sabi ko, sir, kailan mo tuwing na papansin yan, tuwing traffic. So yun, nagbi-beep siya. Tapos every time sir, pag kuwari tumatakbo tayo, tapos medyo high speed siya, basta moving na yung kotse, pag once na ma-feel ng kotse or ma-sense ng Honda Sensing natin na medyo malapit ka, tutok ka dun sa unahan mo, may lalabas dito sir na brake. So parang dumistansya ka lang, parang reminder din siya. Yes sir. So yun lang yung ano natin. Plus meron tayong adaptive cruise control sir. Yung adaptive cruise control, like yung sa ibang mga kotse na cruise control na hindi mo na kailangan maggasolina, ito naman sir, yung adaptive cruise control, ina-adapt niya naman yun nasa unahan mo. Once na bumagal yan or bumilis yan sa set mo, basta 40 km/h po, pindutin mo yan or nakaganyan sir. Pag nakalabas yan sir, 40 km/h yan, automatic yan cruise control na yan. Tapos dito ka na sir, plus and minus sir, kung gusto mong pabilisan or pabagalin siya dito. 3 ways to cancel yan. Kung in case of emergency, cancel mo to, preno ka or gasolina sir, magka-cancel na, magdi-disengage na po siya. Tapos dito sir, yan yung linya, itong mga linya na yan, yan yung distansya from sa unahan nyo, kung gaano katutok yung gusto mo sa adaptive cruise control. Tapos dito sir, yung sa lane assist din po yan. Yan dalawang yan. So hindi ko naman sinasabi na parang autopilot siya, pero ano siya, parang comfort riding siya para at least hindi ka na mangangalay sa pagpreno or gasolina. Kahit sa highway or sa EDSA, na try ko na yan, yung Honda Sensing sir. So depende na rin sa inyo kung ano po. Tapos isang advice ko sir, itong mga may piano block, yan, yung basahan mo dito sa loob sir, yan lang, para hindi lang siya gasgasin. Yung ano, microfiber na, yes sir. Tapos basta kung yung pangloob mo, pangloob lang sir, wag mong sasama yung panlabas, kasi yung mga ganyan no, yung gasgasin kasi yan pag naano natin. Yung isa ko ganun din. Yung ganito sir, microfiber, para maiwasan lang sir. Yan po. So yan, sa Honda Sensing natin, okay na din to. Yung sinasabi ko naman sa inyo sir, pag nagpakabit ka ng dashcam, dito naman kinakabit sir yung power natin. Saan ang daan? Dito sir, dito, paikot yan dito, papunta dito. Tapos nakasiksik yan dito sir. Okay. Dito Labas na yan dito, yan. Dito siya lalabas? Yes sir. Okay. Either dito, pwede rin naman pala. Pero kasi mas tago dito sir, dito sa ilalim na to. Kala ko dito. Pwede rin dito sir, pwede rin dito actually. Tapos parang hanggang dito sakto na yung pinaka-wire dyan. Pwedeng tumagusin dito kasi meron namang butas yan dyan sir. Ang bibilin mo sir maganda, yung pati yung yung camera, yung nakadikit lang dito sa windshield. Kasi pangit yun nakalagay dun sa may likod, kasi binubutasan yun ini-screwan siya. So yung mga client ko, ang pinapakabit niya nakadikit lang, parang mga nakadikit lang dito sa loob, pati dun sa plus hindi nasisira, nag-iibang tsaka hindi siya hindi rin siya nakakaharang dito naman sa Honda Sensing, hiwalay naman siya. So dito lang siya nakalagay? Yes sir, dito naman po. Tas yan. Yun lang, ang wire lang dito talaga nakalabas. Unlike dati kasi tagong-tago Dahil may Honda Sensing, medyo mababa siya. Diyan lang po. Tapos nakatago lang naman yan dyan. Tapos tatanggalin lang nila yan pag ganyan. Ikot lang nila yan dyan.
Dito lang naman yan, nakasiksik. Madali lang naman po. Pero once na hindi sila sigurado sa pagkabit, pwede naman dito sir, balik mo na lang. Dito sir, pwedeng maging charger yan. Tapos wala kasi siyang sir, no, wala siyang CD. Dito na lang sir, pwede kang mag USB, saksak mo na lang dyan, or Spotify sir. Tapos dito, Oo nga, CD. di ba wala na kasi CD sir, unlike dati may mga CD pa eh. Tapos yan sir, yung sa natin, mga manuals natin. Lagay ko muna dyan. Yan po. Sir, ano kayo, naka-Apple? Gusto mo sir i-try? Oo. Open natin sir. Apple CarPlay natin. Sige sir. Honda, ano po? Honda po. Basta sir, naka-on din yung Siri mo. Hindi gumagana pag naka-off yung Siri. Naka-on siya. Ito. Ang dami. Honda sir. Ito yun. Hindi sir, baba niyo po. Try nyo sir sa Bluetooth po. Pala. Yan sir, sa baba. Yan, Oo. ako po. Tapos accept nyo lang lahat sir. Allow nyo lang lahat sir. Yes. Yan po. Sintayin nyo lang po. Use CarPlay. Yan sa Apple CarPlay naman sir, kung ano yung mga kailangan lang sa pagdodrive, dyan lang po. So kung Waze yan po, Waze, Viber, pwede po tayo kasi pwede po tayong sumagot through phone dito po. Pati sa office. Yes po, dito po. Just dito sir, pwede ka sumagot pag nagdodrive ka. Alam ko yung kotse mo sir, may ganito na rin naman So dyan po, ang kinagandaan dito sir kasi ito sir, wala talaga siyang GPS kasi nga yung mga dating kotse natin na may mga GPS, once na nag-upgrade kasi yung kalsada natin, di sumasabay yung upgrade din nung GPS na yon. So ngayon ito, since lagi naman tayo parang sa cellphone, kinonect na lang talaga dito para yan sa Waze, mas maganda laging naka-update naman po. So dito sir sa likod, check po natin yung aircon, check nyo sir. Gumagana naman sir. Tapos may charger din sa likod sir. Yes po. So yung mga anak niyo sir, pwede nang mag-charge yan. Tapos yan, okay. Dito yung susi po natin, dalawa na sir. Tapos ito sir, once na malobat to sir, di ba sa labas, tanggalin ko na to sir pag nalobat siya, ito lang sir. Tapos sa susi niya pinaka dito sa pintuan, susihan mo lang sir. Tapos itong pinaka Try mo lang ganun. yes sir. Tapos dito sir, try mo lang dito. Ipo-force mo yung Pero may may false alarm din pala to sir, mag-beep din siya. Kung lobat na. Pag nalobat to sir, kasi pag binuksan mo siya using hindi kasama yung ito sa remote, magbe-beep siya. Magkano siya? Yung tawag din sir is false alarm. Ang false alarm naman natin, built-in siya na alarm sir. Tapos magbe-beep siya, basta hindi gamit tong pinaka-remote na to, magbe-beep siya. So ito sir, tapat mo lang dito para ma-detect lang niya, tapos may start mo na. Basta paglobat siya. Okay. Pero mararamdaman mo naman yan sir. Pagka lobat na to sir. Pag yung layo sir, 'di ba? Number 1 yan. Pangalawa sir, dito may lalabas din na ilaw ng key. So ibig sabihin nun, medyo mahina na. Nagre-remind. So hindi naman siguro aabot hanggang dun sir. Tapos, yun sir, baka may question ka pa, may tayo sir. Yung to follow natin. To follow natin sir yung car cover, sabihan kita. Ito, may code siya dito. Ito yung sa code natin sir, sa sa susi yan sir. Sa signal. Kung pwedeng yan sir. Pagka gusto nyong yung iba kasi sir, ginagawa nila pag gusto nilang duplicate, ginahanap yung ganito. Pero may mga iba naman yung mga kinamik sir, basta dali mo lang yung susi. Yan niya, parang radio frequency lang naman ang gamit yan sir. Then medyo mahal sir pag nawala. Kasi papalitan yung mismong program mo, pati sa pintuan lahat naka-program. Kasi yung dating client ko nakawala 36,000 daw sir. So kasi babaguhin sir lahat kasi magkakaroon ng access pa rin yung kumbaga for safety. Kailan tago? May access, yes sir. Pero baka baguhin yan sir pagka nawala mo yan. Kasi para yung mismong susi na nawala, walang chance na mapa-under yung kotse mo. Yan sir. Patayin muna natin sir. Sunduin na natin si ma'am. Tapos okay naman pa-check ko lang sir. Baka sir may question ka pa.
Clear naman. Yung- Hindi naman tayo message. Yes sir. I-reply ka Tapos agad eh. tapos ano sir, basta check mo lang sir time to time yung LTO mo sa may portal, 'di ba? Yung email address mo doon. Doon kasi isa-send yung OR mo. Once na ma-send yung OR sir, kulitin mo na ako about sa CR kasi ang sinesend ni LTO sir yung OR. So more or less yan within 2 weeks sir, nagsasend agad yan eh. So yung sa portal na update nyo na, no? So, Update na yun, sir, mapapasok opo. using yung email. Yes sir. address ko. Makikita mo dun sir lahat ng transaction mo, even yung pagpasok ng rehistro sir, lalabas na dun. Yung email address ko kasi yung ginamit na account. Yun sir. sige. So dun papasok sir, kumbaga yung pati yung OR mo sir, pag dumating yung pagrehistrado na yung kotse, lalabas na dun yung OR. Makikita mo din yung plaka, palitan mo na sir yung plaka mo. Sasandang kita ng memo, parang authority to use ano yun sir ha, parang temporary plate. Kasi hinuhuli yan sir pag wala kang memo. So sasandan na rin kita nun sir. Yung gasolina nito, anong klase? Ang gasolina sir, at least 91 octane. 91. At least sir, pwede kang Yun mas yung mahal. pinakababa natin. Yes sir. Pwedeng mas mahal. Pwedeng 91 kasi ang dito sir, ang pinapagas namin sir, extra po. So 91 yata yun or 93 kung di ako nagkakamali dito sa may Petron. Basta sir, paglabas mo dyan, kanan ka kagad. Tapos sir, maintenance natin sir, check na rin pala natin yung sa ano, sa yung hood natin sir. Sa labas sir. Okay. Kasi yung CRD, tatawagan na lang daw kayo sir. Okay. Yung sa maintenance. Sa maintenance sir, opo. Okay na? Sige, una ka na. Bye. Bakit? Sino naka-duty? Ah. Maintenance, Ang maintenance sir, ano po, ang unang-una nating maintenance sir, first 1,000 or first month po. So basta sabihan mo ko sir, schedule kita doon. Sabihan, may sisend ako sa inyong parang template, tapos isisend ko lang yun sa pinaka ano namin, service namin. First 1,000 or first month, hindi ko alam kung pero whichever comes first naman sir. So hindi ko lang alam kung gagamitin mo to agad ng malayo, magwa 1,000 ka agad yan. So hindi ano. Pero more or less yan sir, hanggang January ka naman eh. January 20 ang first month mo eh. Pero kung medyo malapit ka na sir, wag mo nang pabutin ng, kung lumagpas ka ng konti, okay lang naman. Pero wag lang sobrang layo sir sa 1,000. Basta 1,000. Or kung medyo busy ka, pwede naman before 1,000. Tapos next dun sir is every 10,000 ka. 10,000? 10,000 or 6 months, whichever comes first. Kasi unlike, di ba, yung mga Toyota mo dati, 5,000 yan eh. 5,000 or 3 months yun. So 4 times a year sila. So, pero sir, pati ang warranty pala natin sir, magbe-base din doon. Kung hindi mo susundin yung PMS na yun sir, pwede ma-void yung warranty mo. And then ang warranty natin sir is 100,000 or 3 years, whichever comes first. Malabo kasi makuha mo yung 100,000. Sa 3 years, yung 100,000 medyo last pag yung kotse. Kumbaga, more or less yan, safe yan sa mga 30 kilometers siguro. Ay, pero medyo minsan may distansya pala yung layo ng ano mo, Taga-Laguna. Or hindi, dalawa naman kotse mo sir, talagang money sir. Basta yun sir, every 6 months ka or every 10,000. Tapos sir, ito 1 year lang ang warranty ng battery natin. Pero lagi ko sinasabi sir, pag approaching na ng 1 year tapos pumalya na siya, palitan mo na siya ng ano. Pero may warranty sir, 12 months. Battery, no? Malit lang yung battery. Sa akin, laki. Ano sir, madami kasi accessories yun eh. Oo nga eh. So kailangan talaga yan ng ano, plus ano sir, yung engine kasi malaki din. So unlike to sir, kasi maliit lang naman yung engine, konti lang. Efficient to eh. Yes sir. Lahat naman ng kliyente ko sir, even yung mga dati, medyo ano naman sir, kung baga sa tipid sir, maganda naman yung tipid niya. Plus ito sir, 1.5 iVTEC engine tayo, dual overhead cam tayo or dock po. Tapos 121 horsepower. Compare sir sa mga competitor natin na same segment, siya na yung pinakamataas yung horsepower. Plus CVT transmission, kumbaga yung fuel efficiency, yung ganda ng performance ng engine, kasi doon naman kilala si Honda talaga. Honda talaga sir, is engine talaga yung iVTEC eh. Kumbaga yung VTEC na engine. Plus yung CVT transmission sir, sobrang minimal naman yung ano sir. Tapos ito, yung mga gagawin mo lang sir, ito, yung sa washer natin, coolant sir.
Opo, yan coolant lang naman sir. Ito yung line, yung max tsaka yung minimum sir. Itong sa mga baba. line, yes sir, nasa baba. Color blue yan, di ba? Yung ano natin sir, pink to alam ko eh. Yes sir. Tapos, Kasama na sila na magse-check nito. yes sir, minsan sir, sa first 1,000, kasi syempre hindi pa naman napapatakbo talaga tong kotse to. Pag napaandar mo na yan, pwede kasing humigop pa siya eh. Okay. So, yes sir, pag sinabi dito ng servicer na, sir, gusto mo bang tapan? Bibili ka lang sir ng pinakakulan. Tapos tatapan lang nila yan dyan. Tapos dito naman sir, wala namang gagawin dito sir. Wala namang, kumbaga, ito dipstick natin, tapos yung oil cap natin, wala namang sir. Cabin ano natin, yung filter natin, air filter natin, ABS, ito sir. Yung tumutulo sir dyan sa sa aircon po. Yes sir, tapos ito yung sa mga spark plugs natin, yung mga coil ano natin sir. Tapos sir, kinagandahan dito, nandito yung computer box natin, fuse box nandito sir. Nandito na sa taas. Kumbaga, yung iba kasi sir, pagka nabaha yung kotse nandun sa loob, hindi mo na mabaklas. Ito yung pinakamahal. Pero naka naman tayo sir. Tapos ito pala sir, nako-convert pa. Napapalakihan pa yata yung battery. May space. Pero ito naman yung advisable. Kumbaga, Pwede na ito. siguro sir, kung mag-sound system ka, kailangan siguro talaga malaki yung battery, yes sir. Pero pag ito naman stock lang, ganyan lang sir, wala naman po. Tapos sir, basta magpakabit ka ng mga accessories sa labas, void agad yan. So, kunwari ito sir, pero hindi naman buong kotse sir. For example, ito, like 17 inches ka ng mags. 17 inches ang mabovoid sa yung warranty, yung mga under chassis po. Even yung EPS, masisira niya kasi yun eh. So yun lang, kumbaga hindi kasama yung electrical. Kung kayari, nagpakabit ka ng backup sensor, electrical yung mabovoid yung warranty. Dapat tapusin mo na yung warranty, no? Yes sir, oo. Pero hindi sir, tsaka sir, mahirap eh. Mahirap talaga yung electrical, yung mga electrical sir. Yung mga nasusunod yung kotse sa mga expressway. Yan yung mga nagpapakabit sa labas eh. Tapos, tinatap lang. May reason si Honda kaya Yes sir. Opo. Pero maganda naman sir. Sa yung kulay yung ganda. kailangan palitan. Oo. Kaya nag-aaras. Oo. Kaya yun sa RS kasi sir, wala ka na talagang sasakyan mo na lang talaga sir. Ayan o. Tapos loob, ang ganda, malinis. Hindi ko na sir natanggal pala yung sticker. May mga sticker pa yan. So maging plastic, tinanggal na natin yan sir. Sir, okay na yung gate pass? Na sir, baka ka na. Mukhang sasakto ka na sir. Kayo din eh. Sir, magano ka na? Ortigas ka na, hanggang alas 8 lang naman yung coding. Tapos, diyan ka lang kasi wala naman ng traffic papunta dito sir. Traffic kasi dito. Date na kayo ni ma'am dito sa SM Ortigas hanggang alas 8. Sa shopping. Opo.